Yes, good morning. Palakpakan natin ang malakas ang Panginoon. Yung malakas na malakas po para sa Lord. Magandang umaga po. Welcome po sa COGLP. Dahil sa COGLP po, lagi tayo nagbabati ng Happy Sunday. Pakilingon na naman po yung katabi ninyo sa gilid. Happy Sunday po. Pakibati po ng Happy Sunday. Good morning po. Ang bilis ng araw, linggo na naman po ulit at masaya tayo. Linggo, nasa church tayo. Tama po ba? Masaya ho ba kayo? Masaya ba tayo? Nasa church tayo? Ayan, napakasarap na nasa simbahan po tayo. Kapiling natin ang Panginoon at naniniwala ko may blessing si Lord sa iyo sa araw na to. Sabi mo sa katabi mo, may blessing si Lord sa iyo. Yan. Hindi naman nagsasawa ang Panginoon magbigay ng blessing sa atin. At tama naman, blessing na yung sambahin natin siya. At kung handa na po tayong makinig ng salita ng Diyos, nais ko pong simulan sa isang story ang ating pag-uusap ngayong umaga. Meron po isang Kristiyano na naghahanap po ng mabibiling kabayo. Ngayon, may nakita po siya sa ads na may kabayo na for sale. So, nagka-interest siya, pinuntahan niya. Tama-tama naman yung nagmamay-ari ng kabayo, Christian din. So, Christian siya, Christian yung nagmamay-ari ng kabayo. At ang sabi ng nagmamay-ari ng kabayo, kung interesado ka sa kabayo ito, di ka mahihirapan dahil tinuruan ko na yan. Napakamasunurin yung kabayo na yan. Talaga lang ha? Oo. Alam mo ba, pag sinabi mo sa kanyang, praise the Lord, tatakbo yan. Talaga ha? Pag sinabi mong amen, titigil yan. Sige nga, tinesting niya. Nagsakay siya, sabi niya, praise the Lord! Takbo, pambihira. Amen! Tigil yung kabayo. Ba, masunurin nga. Bibiling ko na yan. Binili na niya. So, binili na niya, sumakay na siya, sabi niya, praise the Lord! Andar, pambihira. Talagang, praise the Lord! Lalong bumilis. Na-enjoy niya. Pambihira. Ang bilis tumakbo nitong kabayo na to. Praise the Lord! Kakatakbo ng kabayo. Napansin niya, patungo na sila sa bangin. Pambihira. Naalala niya, amen. Para tumigil. Amen, amen, amen. Talaga naman yung amen niya. Sunod-sunod. Buti na lang. Nung nasa dulo na ho. Nasa dulo na ho yung kabayo. Tumigil ho. Tumigil yung kabayo at ang sabi niya, buti na lang, hindi kami nahulog. Praise the Lord! Patay ho sila. Christian siya eh. Nagpasalamat eh. Christian, buti na lang, hindi kami nahulog. Praise the Lord. Alam niyo na nangyari. Alam niyo na yung kasunod. Alam niyo po, ang tao po yung madaling patawanin. Madaling patawanin. Magbigay ka lang ng joke, matatawa ang tao. Tanong ko sa inyo, ang tao madaling patawanin, ang Diyos kaya, madali kaya siyang tumawa? Paano mo mapapatawa si Lord? Sige nga. How can we make God laugh? We know a joke would make us laugh. But si Lord ba tatawa sa joke natin? Hindi. What would make Him laugh? Alam niyo po, may isang artista, direktor at comedian, ang pangalan po niya si Woody Allen. Sabi niya, if you want to make God laugh, tell Him about your plans. Kung gusto mong matawa si Lord, kwento mo mga plano mo kasi minsan, yung mga plano natin nakakatawa pag nalaman ni Lord. Yung mga pinaplano natin. Minsan yung mga plano natin, palpak talaga. Nakakatawa lang sa pandinig ng Panginoon. Kasi minsan ito yung plano natin, alam naman natin, mas maganda pa yung plano ng Diyos doon. At alam niyo, sasabihin mo, Pastor, talaga ba tumatawa si Lord? Bakit ikaw lang ba pwedeng tumawa? Si Lord hindi. Bigyan ko kayo ng Bible verse. Alam niyo, natatawa na nga lang si Lord sa ginagawa ng masama eh. Ano po sabi sa Psalm 37:13? But the Lord, what? The Lord laughs at the wicked for He sees that His day is coming. Natatawa na lang ang Diyos sa masama sa ginagawa nitong mga plano dahil alam niya, yung pinaplano nila ay para sa katapusan din nila. Sa kanila pong malapit ng katapusan. So, ang Diyos, natatawa na lang minsan sa tao sa pinagagawa natin. Sa mga pinaplano natin, lalo na po yung ginagawa ng masama. At kasi nga po, alam niyo ho, ang tao, marami pong pinaplano sa puso ang tao. Sabi po sa Bible, many are the plans in a person's heart. Ang daming plano ng puso ng tao. But it is the Lord's purpose that will prevail. Yung purpose ni Lord ay mas higit kesa sa anumang pinaplano natin. So, mga kapatid, yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Kadalasan po ang ating mga plano ay hindi naaayon sa purpose ni Lord sa ating buhay.
masigit ang purpose ni Lord kesa sa mga plano natin. So ang pag-uusapan natin today ay ang tungkol sa purpose. Sino sa inyo naniniwala may purpose ang buhay nyo? Totoo naman. Hindi naman po tayo aksidenteng isinilang sa mundo. May dahilan bakit tayo buhay ngayon. And I believe God has a purpose for you and for me. Why we are alive today. Ano po? Pwede ba tayong yumuko saglit? Manalangin po tayo. Heavenly Father, we thank you today for your presence. Napakasarap po na nasamba kami sa inyo. Ayaw po namin kaligtaan ito kasi alam namin, Panginoon, sa iyo kami humuhugot ng lakas. Ikaw ang nagsasabi sa amin ng mga bagay na dapat naming gagawin at nagbibigay sa amin ng katuwiran or matuwid na payo sa buhay, Panginoon. Lord, we thank you today that we are in your presence and we pray that you would speak to our hearts today. Lord, we honor you and this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, malakas sa palakpak po sa Lord. So ito pong katotohanan, God has a purpose for everyone. Amen ho ba? Hindi ay exempted, kapatid. Lahat tayo, nilikha ng Diyos, may purpose po tayong lahat. Amen ho ba doon? Hindi ka aksidente. At pag ibig sabihin, pag sinabing may purpose ka, ibig sabihin, mahalaga ka. Tama ho ba? May purpose ka, mahalaga ka. Lingunin mo ang katabi mo, sabihin mo sa kanya, mahalaga ka. Pangalawa, may plano ang Diyos sa iyo na maganda. May plano ang Diyos sa iyo na maganda. God has a purpose for everyone. Ano po? At alam niyo ho, bigyan po kayo ng verse, sabi po dyan, the Lord made everything for its own purpose. The Lord made everything sa lahat for its own purpose. Meron pong purpose. At bigyan ko po kayo ng halimbawa sa Old Testament, ano po, yung Pharaoh na sana nga ay wala na lang siyang purpose kasi masama naman siya, pero sabi ng Panginoon, pinasabi ng Panginoon kay Moses, ito sabihin mo sa Pharaoh, but I have raised you up for this very purpose. May purpose. Ako naglagay sa iyo diyan. Sabi ng Lord, hindi dahil sa iyo, ako naglagay sa iyo diyan that I might show you my power and that my name might be proclaimed in all the earth. Para maipahayag ang kapangyarihan ko at para ang pangalan ko makilala sa sandaigdigan. Ano po? Sa buhay po natin, ano po, ito po magandang purpose diyan na sa buhay natin makilala lalo si Lord. Amen po ba? Na sa buhay natin mahayag po yung kapangyarihan niya sa buhay natin. And therefore, God will be glorified sa purpose na meron tayo sa buhay. Ano ho? So, kahit yung Pharaoh, naiisipin mo sana hindi na lang, wala na lang siyang papel, wala na lang siyang purpose. But sabi ni Lord, may purpose ka. At yung purpose na yon para makilala ako at para mahayag ang kapangyarihan ko sa sanlibutan. Ano ho? At bakit ho ba importante ang purpose? Dalhin ko po kayo sa science. May mga profesor na nag-aral po tungkol sa kahalagahan ng purpose sa buhay ng tao. At ito po na-discover nila, ang tao raw na may purpose sa buhay ay hindi masyadong malungkutin. They are less lonely. Ano po? Yung mga taong may purpose sa buhay, they are less lonely. You know what? People who are depressed have lost their sense of purpose in life. At meron pong profesor, ang pangalan po niya si Patrick Hill ng Washington University. Ang sabi po niya sa kanya pong article, a study in 2,300 adults in Switzerland found that feelings of loneliness were less common in people who reported a purposeful life. Na sa 2,300 daw po na tao na pinag-aralan ang kanilang buhay, yung mga may purpose, ay mas less lonely, mas hindi masyadong malungkutin compared to those who reported na walang purpose, regardless of their age. So sinasabi po dyan na para ang buhay mo maging masaya, dapat mabuhay ka ayon sa purpose na meron ka. Amen po ba? Kasi tayo po nalulungkot kapag parang wala na tayo halaga. Kaya sinasabi ko sa inyo kanina, mahalaga ka. Amen po ba? May purpose ka At yung purpose na yon natutulungan ka na hindi maging malungkot.
sa buhay kasi may dahilan kaya ka nabubuhay. Tama po ba? Pangalawa, nakakatulong po ito na mas mabuhay tayo ng mahaba. People with purpose tend to live longer. Ano po? They tend to live longer at hindi po ako ang may ano niyan ha. Iko-quote ko lang po yung mga study dyan. Ano ho? Ito po ang nag-study dyan, si Dr. Koichiro Shiba ng Boston University. Sabi niya, those with the strongest sense of purpose lower their risk of death by 15.2% compared to people with the least sense of purpose. Yung mga tao raw po na parang walang nagiging purpose sa buhay ay mas prone na madaling mawala kaysa po dun sa mga taong sa palagay nila, kailangan pa nila mabuhay kasi may purpose pa sila sa mundo. Sino sa inyo gusto nyo pong tuparin ang purpose nyo sa mundong ito? Kaya po tayo buhay. Ano po? They tend to live longer. At ang pangatlo po, they live a meaningful life. Their life is meaningful. Makabuluhan ang buhay nila. Itong mga tao na nabubuhay ayon sa kanilang purpose. Tanong ko po sa inyo, posible ba na ang tao, ma-feel niyan ang buhay niya walang kabuluhan? Walang kahulugan ng buhay, walang kabuluhan? Posible bang maramdaman ng tao yon? Parang walang kabuluhan tong buhay na to. Paulit-ulit na lang. Ang buhay na to, maraming pagsubok. Parang walang kabuluhan tong buhay na to. Ano bang ibig sabihin nito? Alam niyo po, sa Bible, matatagpuan niyo po yan na kinukote ng isang tao. At matatagpuan po natin yan sa Ecclesiastes. Sabi po dyan, si King Solomon po ang nagbanggit nito. Sabi po niya, so I came to hate life. Hate na niya yung mabuhay. Hate na niya ang buhay. Sabi niya, so I came to hate life because everything done here on earth, here under the sun, is troubling. Yung mga ginagawa dito sa mundong ito, napaka masalimuot, sabi niya ganun. Everything is, ano sabi niya? And he quoted the word everything. Everything is, sabi ko nga, everybody has a purpose. Dito naman, everything is meaningless. Walang kabuluhan ng lahat. Like chasing the wind, para kang naghahabol sa hangin. Nasubukan yun yung naghahabol sa hangin. Paano mo aabutan yun? Paano mo aabutan? Alam niyo po si King Solomon ang pinakamatalino, pinakamayaman, pinakamakapangyarihan ng panahon niya. Pero ito ang sinasabi niya, bakit? Nalimutan niya yung purpose sa buhay niya. Alam niyo yung nangyari sa kanya? Sumamba siya sa mga Diyos-Diyosan, hindi si Yahweh ang sinamba niya, nakipagrelasyon siya sa maraming kababaihan, he spent his life in pleasure and has forgotten about his purpose in life. So, sinasabi niya, walang kabuluhan. Ang dami na niyang kayamanan, wala pang kabuluhan. Pwedeng mangyaring ganun. Sa buhay ng tao. Pag nalimutan niya yung purpose, bakit siya nabubuhay? At alam niyo bakit importante ang purpose? Kasi ito po nagbibigay ng liwanag sa atin, clarity. Klaro sa atin. Ba't tayo buhay? It brings clarity to us. It brings clarity in our decision, in our direction in life. Saan ba ang direksyon ng buhay ko? Alam mo kasi alam mo yung purpose mo. It brings clarity in your life. Hindi malabo sa'yo. Maliwanag ho sa'yo. Kasi alam mo yung purpose mo. Bakit po? Kasi minsan ang buhay is a bit confusing. Life at times is a bit confusing. Kayo ho ba na-encounter nyo na sa buhay na parang nakaka-confuse ang buhay minsan? Parang nakakalito? Parang nakakalito naman? You're confused. It's not clear to you. Hindi klaro sa'yo. Bigyan ko po yun ng halimbawa. Ewan ko kung mag-fit tong halimbawa na to. Just this week, nag-check ako ng FB. Makakakita ako ng, siguro hindi lang this week, most of the time. Pero madalang na po ako mag-FB kasi parang, ewan ko, ayoko na siguro muna. Minsan, gusto ko muna mag-break doon. But, nag-FB ako, makakita ko may birthday. Babatiin ko, happy birthday. Pag urong ko ng, nag-scroll down ako, makakita ko, namatayan. Condolence. Babatiin ko rin yun, condolence. Pambihira, nakaka-confuse eh. Kasi, sana, yun lang makikita ko, happy birthday. Pagdating doon, mayroon namang iba nagsasaya, may iba naman nalulungkot. Yun po ang buhay ng pastor.
may week na a-attend ka ng birthday. Ang saya pagpe-pray mo. Tapos, sa gabi, magpo-funeral service ka. Nakaka-confuse. But that's life. That's life. Kaya kung hindi po natin alam ang purpose natin, baka matapos po ang buhay natin, confused pa rin tayo. Yung iba, confused sa gender nila. No? Confused sa ano ba ang dapat nilang tatahakin sa buhay. Purpose brings clarity in our decision and direction in life. So bakit po ba malabo? Tanong ko sa inyo, maliwanag na ho ba sa inyo ang purpose nyo sa buhay? Ako walang sumasagot. Ano to? Ano ba yung purpose natin? Bakit tayo buhay? Why do I exist? Why am I alive? What's the purpose? Kung minsan hindi klaro, kaya siguro po ang sagot natin, hindi tayo makasagot ng diretso kasi hindi klaro sa atin. So paano ba ito nangyayari na hindi klaro sa atin ang purpose ng buhay natin? Specific purpose ng buhay natin. Una po, kapag ang tingin natin sa purpose ay naging personal. When our purpose becomes personal. Na para sa atin lang yung purpose na yon, kaya tayo nabubuhay. We need to see purpose beyond ourselves. Tama ho ba? Ulitin ko po. We need to see purpose beyond ourselves. Now, may storya po sa Bible, storya po ni Joseph the Dreamer, na kung iisipin mo, ang tinakbo ng buhay niya, parang wala nang magandang mangyayari pa. But yet, God has a purpose kung bakit nangyari lahat ng yon at naging magandang istorya ng buhay ni Joseph. So, tingnan po natin. Si Joseph po ay binenta ng kanyang mga kapatid. Binenta ng kanyang mga kapatid, siya po ay naging alipin na pagbintangan ng isang krimen na hindi niya ginawa, nakulong, at dun sa kulungan, ininterpret niya yung dream ng Parao, ng Pharaoh, at naging gobernador siya ng Egypt. So tutuloy natin. At nung pagkakataon na siya po'y gobernador na, dumating po yung mga kapatid niya sa Egypt para humingi ng tulong sa panahon ng tagutom. Hindi nila alam na ang kausap na pala nila ay si Joseph. Yung kapatid nilang binenta nila. So, tingnan po natin. So, ito na po ang eksena. Sabi niya sa mga kapatid niya, "Now do not be upset or blame yourselves because you sold me here." Huwag niyong sisihin ang sarili. Ang bait ni Joseph, no? Sabi niya, huwag niyong sisihin ang sarili niyo na binenta niyo ko rito. Anong naintindihan ni Joseph? It was really God who sent me ahead of you to save people's lives. So he knew the purpose. He knew the purpose na ang Diyos, pinadala ko rito, hindi dahil sa inyo, dahil may purpose si Lord na iligtas yung buhay ng mga tao sa panahon ng tagutom. This is only the second year of famine in the land. There will be 5 more years in which there will be neither plowing nor reaping. Sabi niya, 2 taon pa lang tagutom, may 5 taon pa. May 5 taon pa. Kasi po magkakaroon po ng 7 years na prosperity, 7 years na tagutom, kaya pinagkatiwalaan po si Joseph na mamahala ng Egypt. At ito na po ang sabi niya, God sent me ahead of you to rescue you in this amazing way, sabi niya. And to make sure that you and your descendants survive. It's not about me. The purpose is not personal, it's about others. It's larger than me, my dreams, my plans. It's the purpose of God. So it was not really you who sent me here, but God, inulit na naman niya. He has made me the king's highest official. Ang Diyos, ginawa ako ng Diyos na pinakamataas na opisyal ng hari. I am in charge of his whole country. I am the ruler of all Egypt. Wow, that is a position of success. Nandun na po si Joseph. But he understood that his success is not because of him. And his success is not because of his personal dreams. No, it was because God. God wants to save people from dying in the time of famine, sa panahon ng tagutom. So, naintindihan po ni Joseph, sa buhay mo kapatid, ganito, maunawaan mo bakit ka nandyan ngayon.
Marahil, mahirap yung sitwasyon mo, may dahilan ng Diyos. Amen po ba? Marahil maganda ang kalagayan mo, may dahilan din ng Diyos, may purpose si Lord. May purpose ang Panginoon. But the purpose is always not personal. It's not always about you. It's about others. Ito'y tungkol sa iba. Ito'y tungkol sa iba. Your purpose is not personal to you. It's about other people. At yun ang maliwanag po kay Joseph. Alam niya na yun ang purpose. Bakit siya naging tagapamahala ng buong Egypt? Pangalawa, bakit malabo sa atin? Kasi madalas yung personal ang ating nagiging purpose, yung mga personal nating gusto. We never go beyond ourselves. Pangalawa, the reason why it's not clear to us is because our pleasure becomes our purpose. Yung pleasure sa buhay, yun na ang nagiging main purpose natin. Na kapag yun ang naabot natin, yun na yun. Ito na yung gusto ko. So we set aside the real purpose of our life in exchange to pleasure. Now, is there something wrong in having pleasure in life? No. As long as you do not lose purpose. Because kadalasan ang maglalayo sa iyo sa purpose mo sa buhay na to, yung pleasure. Yan ang madalas na maglalayo sa iyo sa purpose mo sa buhay na to. Tingnan niyo po kay Joseph. Si Joseph po, una po ay binenta. Walang pleasure dyan. Binenta ng kapatid pa nagbenta. Naging alila, naging alipin, pambihira. Alipin si Joseph. Pangatlo, sinintensiyahang makulong. Pambihira. Pero dun sa kulungan, na-interpret niya yung dream ng Pharaoh at siya po'y naging successful governor ng Egypt. Pero hindi po doon nagtatapos. Hindi po doon nagtatapos. Alam po niya na ang trabaho niya, ang main purpose is to save the people from the famine. So yan po si Joseph. Most of us will just end here. Pag successful na ako, okay na yun. Successful na ako sa buhay. Okay na yan. Wala pong problema sa success. Kaya lang po, minsan, yun lang yung nagiging habol natin sa mundo. Magkaroon tayo ng pleasure. To live a pleasurable life para maging maginhawa yung buhay natin. Para maging mayaman tayo. Wala masama sa maging mayaman. Pero kung yun lang yung habol natin sa mundo, paano na? Paano na? There is a higher purpose than achieving success. Let me share to you some sickness of success. Tinawag ko po siyang sickness of success. Kasi pag ang tao, hindi po niya alam ang purpose niya, pag nagkaroon po siya ng success, magkakasakit siya. Tatamaan siya nito. Pag hindi niya alam ang purpose niya, tatamaan siya nitong sickness of success. Anong unang sakit na tatama sa kanya? Una, paghihigante, revenge. Si Joseph, babalikan ko si Joseph. Si Joseph, nung time na siya po'y successful na at alam niyang may atraso sa kanya yung mga kapatid niya at nasa harap na niya at nangangailangan ng tulong, pwede niyang paghigantihan. Pero alam ni Joseph, hindi yun ang purpose. Bakit siya naging successful sa buhay? Alam niya yun. Kaya hindi niya pinaghigantihan. May mga tao po na kapag naging matagumpay at nangangarap maging matagumpay, para magkaroon siya ng pleasure of revenge. Para ma-satisfy niya ang sarili niya na inapi ako nito dati. Ngayon mayaman na ako, humanda ka, gaganti ako sa'yo. Mga kapatid, huwag tayong gaganti. Amen po ba? Hindi po turo ng Bible yan. Huwag kang maghihigante. Lingin mo katabi mo, sabi mo, huwag kang maghigante. Hindi ka naman mayaman. Joke lang. Hindi po. Joke lang po. Biro lang po. Kasi gusto mo, kailangan yumaman ka para makapaghiganti ka eh. Alam niyo po, yan ang turo ng mga pinapanood nating palabas sa TV, no? Na pag yumaman ka na, pwede ka nang gumanti. Hindi po yun tamang program ng pag-iisip natin. Pangalawa pong karamdaman ay ang karamdaman ng pagkalimot. Nakakalimot sa Diyos. Marami pong tao nagtagumpay po sa buhay pero nakalimot sa Diyos. Kapatid, huwag mong kalilimutan ang Diyos. Kasi hindi ka kinakalimutan ni Lord. Amen po ba? Huwag mong kalimutan ng Diyos. Marami pong tao, nung nakuha na nila ang tagumpay, nakalimot sila sa Diyos. When they have found pleasure, they have forgotten God. They have forgotten their purpose in life.
ito na yun. Ano po, nakakalimot sa Diyos. Huwag kang makalimot, kapatid. Amen po ba? Ulitin ko, huwag kang makalimot. Matagumpay ka o hindi, huwag mong kakalimutan ang Diyos. At pangatlo, nakakagawa ng masama ang tao. They become evil. Bakit po? Success will always reveal all your weakness. Ang success ang magre-reveal ng lahat ng kahinaan mo. At bakit ho ba ang tao gumagawa ng kasalanan? Ano ba nafe-feel ng tao pag gumagawa siya ng kasalanan? Ano nafe-feel ng tao? Ba't gumagawa pa rin? Ang Kristiyano ba nakakagawa pa rin ng kasalanan? Ng masama? Ano nafe-feel ng Kristiyano? Siyempre, bago siya makaramdam ng guilt, ano muna yung nararamdaman niya? Nakakaramdam siya ng pleasure. Sa totoo lang, ba't ginagawa ng tao ang kasalanan? Because sin is pleasurable. At kapag hindi mo alam na hindi yan ang purpose mo, matatrap ka dyan. Matatrap ka dyan sa pleasure ng sin. May pleasure kang mararamdaman dyan. Kaya hindi ako nagtataka, maraming tao nakakagawa ng masama, nakakagawa ng mali, kasi may pleasure dun eh. At kung yung pleasure na ang naging purpose mo, maiipit ka dyan. Maiipit ka dyan, kapatid. Yung pleasure, hindi po yan yung purpose natin. Although paano ko ba sasabihin to? Bago yun. Tayo po kasi na program na tayo to run after pleasure, bata pa lang tayo. Kailangan maging ganito ka, kailangan maging successful ka. Kaya all of us will climb that ladder. We are programmed like that. Na ipursu mo ito. Hindi tayo tinuro sa atin na kung ano ang gusto ng Panginoong Diyos, yun ang sundin mo. Kahit mahirap, gawin mo. Hindi tinuro sa atin yan. Tinuro sa atin lagi, oy, tapatan mo yung kaibigan mo, lamang na sa'yo. Iwan na iwan ka na sa karera. Di ba? Ang yaman na niya, ikaw nagdarahop ka pa rin. Di ba? Yun yung tinuro sa atin, pinrogram sa atin eh. So ikaw naman, nagkukumahog kang humabol, nalilimutan mo, baka may purpose kang iba sa buhay. Hindi lang yun. We are programmed since we were kids to be like, to think like that. At kaya nga po, ang tao minsan hindi po siya nakakaramdam ng pleasure sa purpose. Hindi siya nakakaramdam ng pleasure sa purpose niya. We need to find pleasure in our purpose. Maramdaman natin yung pleasure na nagagawa natin yung purpose natin. Bakit tayo nabubuhay sa mundong ito? At madalas ang purpose na yan ay tungkol sa iba at sa Diyos. It's beyond ourselves. Pangatlo, why is it not clear to us? It's because our purpose is overshadowed by our pain. Ito ang nakakaapekto kaya hindi klaro sa atin. Personal ang tingin natin sa purpose. Yung purpose po, ang nagiging pleasure na ang nagiging purpose natin. Pangatlo, yung purpose ay na-overshadow ng pain. Sa buhay na to, we will experience pain. And sometimes, we would just focus on our pain. We would just focus on our pain. Ganito po ang pain sa buhay. It will always has a way of showing up. May kakayanan itong magpakita sa iyo. When everything seems to be perfect, it will show up. To tell you that there is pain in life. At hindi lang siya nagpapakita, kaya pa niyang mag-hold on. Minsan yung pain natin, alam niyo po, tapos na yung pangyayari, pero taglay mo pa yung pain sa puso mo. Tapos na. Tapos na many years ago, pero sa puso mo, hindi pa tapos kasi yung pain has a way of holding on. And sometimes, as it holds on to our life, we lose our focus on purpose. Kasi naisip natin, ba't ganito? Ang nangyayari sa buhay ko, puro masakit, puro pagdurusa. Bakit ako sinaktan? Di ba? Ganon. It holds on to you. And you focus on it. And you forget about your purpose in life. Yan po yung nag-overshadow sa purpose natin, yung pain na na-experience natin.
Well, the truth is, pain is a process that prepares you for your purpose. Yung pain po na yan ay proseso na nagpe-prepare sa'yo sa purpose mo sa buhay. Tingnan niyo po ang pinagdaan ng preparation ni Joseph. Balikan ko lang siya. Ibinenta ng mga kapatid, pinagkaisahan, binenta. Binenta para maging alipin, inalila. Ang sakit nun, ha? Di ba? Pinagbintangan ng krimeng hindi naman niya ginawa. Binilanggo. Ang bihira, ang sakit nun. It's a process. And yet, alam niyo naman, ang Panginoon, He will always show up in our pain. Niniwala kayo doon? God always shows up in our pain. Diyan po, nung nasa kulungan siya, kung titignan niyo po, kung di ako nagkakamali, sa Genesis 39, kung di ako nagkakamali, check niyo na lang po, no? Sabi doon, and God was with Joseph, even in prison. Kasama ni Joseph ang Diyos. He shows up. God shows up sa buhay ni Joseph nung nasa kulungan siya. No? Sa buhay mo, marami kang pain, but in your pain, God shows up. Ano po? Nandun ang Panginoon. Amen po ba dun? Nandun ang Panginoon. God shows up. Ano po? In our pain. Ano ho? Para maintindihan natin, ito'y proseso lang para dalhin ka sa purpose mo sa buhay na to. Without that, ano po, kung hindi niya pinagdaanan yan, hindi siya makakaabot sa kung saan siya nandoon. So pain is just a process leading to your very purpose in life. Ay mga kapatid, lagi niyo na to siguro naririnig, the purpose is greater than the pain. Ano po, yung kung meron kang pain ngayon, huwag ka mag-focus doon kasi mas greater ang purpose na meron ang Diyos. Bakit mo nararanasan yan ngayon? Amen o ba? Baka ikaw nandun ka sa painful moment of your life, God has a purpose. He's just preparing you for something great. He's just preparing you for a great purpose in life. And He will always show up. Amen po ba? He will always show up in your pain. Yan tanong mga kapatid, ganito. By the way, every person is born with a purpose. Every one of us. Kaya nga po sabi ni Mark Twain ay ganito. The two most important days in life are the day you were born. Kaya nga natin sineselebrate yun eh. And the day you discover the reason why. Yung dalawang okasyon na yon, yung sinilang ka at yung araw na nalaman mo bakit. Bakit ka nabubuhay? Kaya kapatid, bakit ka ba buhay ngayon? Bakit ka ba buhay? Why are you alive? It's because God wants you to live your purpose. You have a purpose. Mahalaga ka. Amen po ba? At may magandang plano ang Diyos na hindi nakakatawa kung di maganda para sa atin. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Let's all stand. Let's worship the Lord. Sambahin po natin ang Diyos. Umawit po tayo sa Kanya. And let's make this song a song of prayer. Baka mahirapan po kayo, Tagalog to. Pero ang mensahe po nito ay parang panalangin na rin sa Panginoon na gusto natin, ang buhay natin ay maging makabuluhan. Na kung bakit niya tayo nilikha, yun ang magiging buhay natin sa mundong ito. God has a purpose in your life. Let's worship Him. Hallelujah. Patuloy po nating sambahin ang ating Panginoon. Pero po nating taas ang ating mga kamay. And gaya nga po ang sabi ni Pastor, let's make this a personal song. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O God. Sinasamba. Aming Diyos, malugod ang iyong puso sa amin makita, madama ang iyong kaluwalhatian.
Sambahin po natin ang Panginoon. Oh, sinasamba ka namin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na lumikha sa amin, Panginoon. Sinasamba ka namin. Oh, purihin ang pangalan mo. Salamat sa buhay, Panginoon. Sige po, sambahin natin ang Diyos. Hallelujah! 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 Oh, sambahin ka, Panginoon. Sige po, purihin natin ang Diyos na lumikha sa atin. Oh, Panginoon, sinasamba ka namin. Pinupuri ka namin, Panginoon. Hallelujah. Lord, naniniwala po kami na kasama ka namin ngayong umaga, Panginoon. Hindi kami nagkakatipon, Panginoon, nang hindi ka nandoon, Panginoon, sapagkat nangako ka. Kung may 2 o 3 na magkakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay naroroon, Panginoon. Lord, kailangan ka namin sa aming buhay, Panginoon. At times in life, we get confused, Lord God. Tinatahak namin ang mga landas na sa akala po namin ay tama at mabuti sa amin. But Lord, in the end, we find ourselves, Lord God, in a situation, Panginoon, na we are far from you, Lord. That we have forgotten you, Lord God. We have done something evil in your sight, Lord. Lord, today we have heard your word, Lord, that we have been created with a purpose, Lord. We don't just want to live life each day, Lord God, na hindi namin to nagagawa, Panginoon. Lord, life is not about just being successful, Lord. It's beyond that, Lord. It's even beyond ourselves, Lord God. Panginoon, hayaan yung makita namin, Lord, sa buhay namin, na ang buhay po namin ay makabuluhan, Panginoon. Dahil ibinigay na po namin to sa iyo, Panginoon. Ibinalik na namin to sa iyo, Panginoon. At ang buhay po namin, Lord God, ay hindi masasayang, hindi namin to gagamitin sa gusto lang namin, Panginoon. May layunin ka, bakit kami buhay, Panginoon. It's easy for people to, Lord God, to be gone, Lord God. But Lord, we're still alive, Lord. Because you have a purpose for us, Lord. Panginoon, hayaan niyo po na hindi po namin gawing personal lang ang mga gusto namin, kundi, Lord God, we would go beyond ourselves and see your divine purpose for us. And Lord, through our lives, your name would be known to other people, Lord. Sa buhay po namin, mas makikilala ka ng iba, Panginoon. At Lord, makakatulong kami sa iba. It's not only for us. Blessing, success is not only for us. And Lord, we thank you, Lord God, that you have a purpose, Lord. And we would not, Lord God, make pleasure our purpose. We will find pleasure in our purpose instead, Lord God. Panginoon, marami pong salamat. Lord, would you reveal to your people today our purpose in life, why you created us, Lord? This life, Lord, sometimes we experience pain, Lord. And sometimes we look and feel our pain, Lord God, and we forget about our purpose, Lord. Allow us to, Lord God, just get past all those pain and see, Lord God, your great purpose for us. You have a great purpose in our life, Lord. And we thank you, God. Lord, pinagdadasal ko po ang mga taong naririto ngayon. They are in pain. They are experiencing sadness, Lord God. They're experiencing, Lord God, that emotional pain or probably physical pain, Lord. I pray that, Lord, you would just remind that person that there is a purpose to everything that happens to us, and it just prepares us for our great purpose, Lord, in life. Lord, naniniwala po kami na ngayong umaga kinakausap mo kami dahil may gusto mong ilatag sa amin ang maganda mong plano sa buhay namin. We have been programmed since we were kids that this is the way we should go.
Lord, teach us your way that we may walk in it, Lord. That we may walk in it. Lord, today I pray for you people who came here to worship you. They will not go home, Lord God, the same. They will be touched by you, Lord God. They will be strengthened by you, Lord God. You will enlighten their minds and in their hearts, Lord. You will bless them as well, Lord God. For you are with us today, Lord. We honor you, God. We worship you. Kapatid, tanggapin mo ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Ang patnubay ng Diyos, ang presensya niya sa iyo. Sasamahan ka niya. God will show up in your pain. He will never leave you nor forsake you. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious to you and turn His face towards you and give you peace. Lord, we honor you today. Mga kapatid, taas natin ang ating mga kamay, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos, Lord. This is our worship. We came here to worship you. We're not here just to receive from you, Lord. We are here to give unto you, Lord God, the glory, the honor, the praise that you deserve, God. And today, Lord, as we lift our hands, receive the glory, the worship that we are offering unto you. Let it be acceptable before your sight, Lord. And Lord, we are receiving your blessings now, Lord God. Bless your people now, Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Amen. Sige po, balakpakan natin ang malakas ang Panginoon. Malakas na malakas po. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, magandang tanghali po. God bless you. Have a happy Sunday.